Ugnay pa rin po ng lagay ng panahon, makakausap po natin si Ginoong Hener Kitlong, weather forecaster ng Pag-asa. Magandang hapon po sa inyo, Mang Hener. Yes, Jiggy, magandang hapon din po. Opo, ito pong pag-ulan, mga sa basa po ninyo sa Doppler radar, mga 3 oras pa po itatagal? Well, base po dito sa Doppler radar, nakikita po natin mga in between 6 to 7 p.m. may chance po yan na maaaring mag-break o kaya ihina po yung mga pag-ulan. Opo. Masasabi ho ba na ito parang natural occurrence, ito pong pangyayaring ito na ilang araw na pong umuulan at yung hangin bagat talaga na may merwisyo. So sa karamihan ho sa atin parang ngayon lang ho talaga ito naranasan ganitong katindi. Pangkaraniwan ho ba ito o kakaiba ho itong pangyayaring ito? Well, ang habagat po kasi pagdating po ng July, August, September, yun po yung pinaka-peak ng habagat. Nagkataon po na 2 bagyo po yung dumaan sa malapit sa Philippine Area of Responsibility. Ang una po ay si Tropical Storm Hener, tapos naman ito namang si Tropical Storm Michael. Kung baga yung pong lakas ng habagat ay napanatili na malakas po yan, sumabilis po yung pagpapalit ng ulap. Kaya po tayo ay nakaranas ng mga pagulan. Kung baga normal pa naman po ito, nagkataon lang na may mga bagyo na dumaan. Hindi po ito ma-attribute sa climate change o sa ibang mga factors po? Sa ngayon, hindi pa namin, pinag-aaralan pa namin po ito, pero as of now, masasabi natin na hindi po ito dahil sa climate change. Kung hindi, dahil po dyan sa mga bagyong nagdaan. So sa buong magdamag ho ba, may gantong pag-ulan pa rin ho kayang mararanasan? Kasi lalo dito sa mga taga Marikina, syempre, kakabakabaw sila para sa pag-apaw ng Marikina River. Opo, sa base po dito sa satellite, pag nakikita po natin, kung makikita lang po natin yan, makapal pa rin po yung kaulapan dito sa may western section ng Luzon. Kaya maaari po itong lumapit at maaaring tumigil po itong ulan within 6 to 7, pero sa darating na mga oras, posible pa rin po na magkaroon po pa rin po ng mga pag-ulan. Opo, at ano po yung ma-advise nyo sa mga residente malapit po sa mga bahaing lugar, yung mga, kaya po, yung malapit po sa mga landslide prone areas? Yes, maraming salamat, Tiki. Yun po mga kababayan natin na nasa evacuation center po ngayon, mas mainam po na manatili po na tayo muna rito sa mga lugar na ito dahil makapal pa rin po yung kaulapan, may mga pag-ulan pa rin po tayong mararanasan, medyo mapanganib pa rin po ang bumalik sa ating mga tirahan. Opo, maraming pong salamat sa inyong panahon, si Ginoong Hener Kitlong, weather forecaster po ng Pag-asa.